Isang magandang araw muli sa inyo lahat mga kapatid, mga minamahal. Muli po ako po si Brother Orly na muli po ay narito upang magpahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ko po ito ginagawa, na kung tutuusin po mga minamahal, madalas ko pong binubulay-bulay sa aking sarili na hindi po ako karapat-dapat na sapagkat ako man po sa aking sarili ay hindi ko po tinatanggap na maging karapat-dapat man na tawaging sinugo ng Diyos o anuman. Ngunit sa marami pong mga sekta ngayon mga kapatid na lumitaw sa ating panahon, marami po kasi mga minamahal nangangaral para lang sumikat, nangangaral para lang maitanyag ang kanilang sarili. May mga nangangaral na wala nang hinangad kundi makipagtalo, makipagdebate para lang maitanyag na sila'y magaling sa salita ng Diyos. Ngunit may mga mali rin pong aral mga kapatid. Kaya nga po ang aral sa atin ng Panginoon na dapat po talaga iniingatan ang salita ng Diyos sa ating puso, lalong-lalo na po sa pagpapahayag sa pangangaral. Dahil ito po ang maging patnubay sa ating pananampalataya, itong banal na kasulatan na ito. Ito po yung magiging pattern sa ating kaligtasan. Ano ba ang magpapatunay na ikaw ay ligtas? Kasi nga po marami pong nagki-claim, marami pong umaangkin na sila lang daw ang ligtas. Katulad nga po nitong mga nagtuturo na pag umanib daw po sa kanila dahil kayo daw po ay maliligtas dahil sila lang daw po ang maliligtas. Pero kung titingnan natin ang kanilang mga pagtuturo, kanilang pangangaral, hindi po naaayon sa katotohanan. Dahil dinadaan nila ang mga tao sa panlilinlang, sa kanilang sariling pangangaral, sariling paliwanag. Tulad nga po ng turo nila na hindi na raw po kailangan magbasa ng Biblia yung kanilang mga miyembro dahil maliligaw. Maliligaw daw po. Yan po mga kapatid ay walang katotohanan. Hindi po totoo na kapag ang tao ay nagbabasa ng salita ng Diyos ay maliligaw. Alam niyo po kung ano ang nagliligaw sa tao? Yung kanilang sariling haka. Yung kanilang sariling katigasan ng puso. Yun pong sa kanilang sariling mga pamamaraan ng pagtuturo. Sariling unawa. Hindi nila pinanghahawakan yung tunay na aral na ayon sa pahayag ng banal na Espiritu. Sapagkat po ang pahayag ng banal na Espiritu, ayon nga po sa Juan 16, talatang 13, ganito po kasi ang nakasulat mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal ko, na mga kapwa-tao.
na dinatnan o nakikinig sa pahayag na ito. Sapagkat kung ating pong nilay-nilayin sa ating puso ngayon, sa ating buhay, ang mga nangyayari sa ating panahon, tunay pong nagaganap ang mga panahon na ito na dito na po lumilitaw na ang maraming mga bulaang Kristo, mga bulaang mangangaral, mga bulaang propeta. Kaya ito po ang pagpapatunay ng salita ng Diyos na nasusulat ay katotohanan. At maging sila man po na nagtuturo, nangangaral, katulad ko na ang aking itinuturo ay binabasa, pinagbibintangan din po nila ako na bulaan. Ngayon, paano po ba natin makikilala ang bulaan at yung nagtuturo ng katotohanan? Kasi nga po, hindi po batayan ang pahayag lamang ng isang tao ng walang basihan. Sapagkat po ang basihan ng tunay na pangangaral ay ang banal na kasulatan. Wala pong iba. Marami po kasi nagtuturo na kapag pinakikinggan mo sila, akala mo totoo na. Kasi kahawig nga po sa nakasulat yung kanilang pahayag. Ngunit hindi nila tinitingnan na ang kanilang mga itinuturo ay kumukontra sa ibang kasulatan. Parang kahawig. Ang ibig po sabihin ng parang kahawig lang ay hindi po totoo na tunay, na dalisay. Kasi parang nakahawig lang sa pananalita. Ngunit sa tunay na diwa ay hindi nakukuha ang tunay na unawa. Kasi nga po, ang tunay na pahayag ng tunay na mga nangangaral na salita ng Diyos ay yung pahayag na mula sa banal na Espiritu. Marami naman pong nagsasabi na ang kanila daw pahayag ay mula raw sa banal na Espiritu. Kasi tulad nga nito mga maraming nagpapakilala na sila raw ay propeta. Meron nga pong isang propeta na ang kanyang mga hula ay nakapokus sa Pilipinas. Nakapokus po siya sa Pilipinas. Pero nakita ko po na mayroon din siyang mga itinuturong mali. Salita siya ng salita. Bihira lang din po siya magbasa ng Biblia. Bihira lang po magbasa ng Biblia ang taong ito. Basta magsalita siya na magsalita. Kagaya po nitong oneness, itong si Almeida, isa rin to na pag nagsasalita ito, puro daldal, puro praise the Lord, hallelujah, puro ganun, na dinadaan sa kanyang mga talumpati na masigasig. Ngunit ang turo ay lumilihis sa katotohanan. Dahil ipinapahayag nila na yung form daw, yung Father daw in human form, or yung Father in human form is Jesus Christ. No? Wala pong ganun. Ang nakikita ko, ang nababasa ko po, na yung larawan ng pagka-Diyos ay nasa anak. Si Kristo yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Pero hindi po nakasulat na yung nag-human form ay yun yung Father. Kasi pag sinabi mo
na yung Jesus Christ is the same, He is the Father, mali na po yun. Kasi ang pagpapahayag kay Kristo, kay Hesus Kristo, hindi po siya ipinahayag na siya yung Father. Ang nakalagay sa Isaias po, hindi po si Kristo o yung ipinanganak ng isang babae ang talagang Father. Alam niyo po kung ano ang nakasulat doon sa 6:9 na tatawagin ang kanyang kapangalan na kamangha-mangha, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. Akala nila na yun mismo siya yung Ama. Siya yung Ama. Akala nila siya yung Ama. Hindi po eh. Basahin nyo. Yung kanyang pangalan po niya eh. Hindi po siya mismo. Ngayon sasabihin nila, ang pangalan niya Jesus Christ eh. Mali rin. Dahil ipinahayag na ng Ama kung ano ang pangalan niya. Sa 42 o 42:8 o 43:8 ng Isaias. Na ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Yan aking mga kapurihan ay sa mga larawang inanyuan. Hindi niya ibibigay yun. Ang kanyang pangalan ng wika ay Panginoon. Ngayon, pasadahan po muna natin Dito po muna tayo sa 16 ng Juan na ating binabanggit kanina pa. Ng mga tunay na mga nagtuturo ay yung kanilang ipinahayag ay mula sa banal na Espiritu. Ano po ba yung mula sa banal na Espiritu? Pagka ba ang nagtuturo ngayon sa ating panahon ay galing sa kanyang sariling bibig? Na sinasabi niya yun daw ay galing sa Espiritu Santo. Yun na yun? Maniniwala ka na? Hindi po, mga kapatid. Kasi nga po, itong banal na kasulatan na naisulat na ng mga apostol ay sapat na. Sapat na po eh. Ayon po sa Juan 20:31 o chapter 20 verse 31 o the book of John. Na ang wika, datapwat ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Hindi na po kailangan na tayo ay magtuturo pa ng hindi na ayon sa nasusulat. Kasi nga po, sapat na po ang nakasulat na ito. Ang mga sinulat ng mga apostol ni Kristo na kanyang mga sinugo ay sapat na. Na sa pamamagitan nito, sa mga kasulatan na ito, ay sapat na sa ating pagsampalataya sa nasusulat, ay sapat na upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po si Kristo? Sino po ang Panginoong Hesukristo? Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Wala pong nakasulat na Jesus Christ the same, He is a Father. And the Holy Spirit the same, He is the Father. Ganito po mangaral itong propeta na ito eh. The Holy Spirit daw is the same. He is the Father. Labo, no? Nagpapalabo talaga lalo itong mga propetang, itong mga pastor na ito eh. Nilalabo talaga ang aral. Wala pong ganun eh. Kasi ang Holy Spirit po, mga kapatid, sinusugo ng Ama sa pangalan ng anak. Tingnan nyo. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ay sinusugo ng Ama sa pangalan ng anak.
May pangalan ng anak eh. At may pangalan ng ama. Ano po ang pangalan ng ama? Jesus Christ daw. Jesus. Tapos yung Christ, yun daw yung anak. Kita nyo, pinaghiwalay pa yung Kristo at saka yung Jesus. Si Jesus nga siya yung Kristo eh. Malinaw. Kaya kayo mga nagtuturo ng ganyan na yung Jesus, yun yung Father, tapos yung Christ, yun yung Son, flesh. Mali. Kasi ang paniwanag nitong mga ito, yung Jesus daw, yun yung Father. The name of the Father daw yun. Tapos yung Christ, yun daw yung the name of the Son. Flesh. Kita nyo? Yung Holy Spirit naman. Aywan ko, ang paliwanag yata nila sa Holy Spirit, yun eh, the power. Yun daw yung power of the Father. The power of the power of God. Yung Holy Spirit. Ha? Alam nyo mga kapatid, kung babasahin nyo ang Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos ay yung kanyang salita. Bakit? Kasi John 1, chapter 1 verse 1, 2, 3 o 4, nakalagay doon, sa pasimula siya ang berbo o siya ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Nino? Nung salita. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kita nyo? Talagang yung kapangyarihan ng Diyos ay yung salita. At yung salita na yun, yun yung nagkatawang tao. Yun yung tinawag na Jesus. Ang linaw eh. Nung sa Mateo nakalagay, tawagin mo ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang aking bayan sa kanilang mga kasalanan. Mateo 1, nakalagay eh. Puntahan muna natin. Mamaya na natin puntahan itong John 16:13, ano? Dito sa Kapitulo 1, talatang 21 ng Mateo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan. Yung Jesus, mga kapatid, ang meaning ng Jesus na pangalan ay tagapagligtas. Tagapagligtas. Hindi po Father. Kasi ang paliwanag ng mga pastor na ito, ang pangalan daw na Jesus, yun yung Father. Tapos yun daw Christ, yun yung Son, flesh. Sipin nyo. Pinaghati si Kristo. Kumbaga sinapchap si Kristo eh. Sinapchap, hinati. Yung Jesus, yun yung Father. Yung Christ, yun yung Son, flesh. Mali na naman. Kasi sa 9:5 ng Roma, ang sabi ni Apostol Pablo, sa mga magulang mula kay Abraham, sa kanila nagmula ang Kristo. Sa Israel. Sa mga magulang sa Israel. Mula kay Abraham hanggang kay Israel. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang kay Jacob or Israel. Hanggang doon, yung kanyang mga magulang. Sa kanilang mga magulang, hanggang doon sa 12 tribo. Doon, sa kanila ang mga magulang. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman, siya nawa. Pinapalabas ng mga ito, na mga namimilipit sa salita ng Diyos, na yung Christ, yun daw yung flesh. Ang labo. Pinalabo talaga eh. Kasi yung Christ na yun, ang sabi, sa kanila ang Kristo, ayon sa laman. Yung Kristo daw, yun yung nahayag sa laman eh.
Ibig sabihin, hindi yung Kristo ang flesh, kundi siya yung nahayag sa laman, yung Kristo. Yun yung nagkatawang tao. At yung Kristo na yon, siya yung Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Ngayon kung sasabihin nila, hindi na naman totoo yan. Kasi pipilipitin nila yan, yung Romans 9:5. Pipilipitin nila yan. Na sa kanila mula ang Kristo, sa kanilang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Sa kanila, ang sabi nila, God blessed forever. Forever. Yan. Ang Diyos daw ay pinagpala magpakailanman. Yan. Tingnan yung pamimilipit. Basahin nyo ulit yung patungkol kay Kristo sa aklat ng Korinto, chapter 10 ng Corinthians, verse 4. No? Nakalagay doon na yung mga Israelites uminom. Kumain, sila'y uminom sa espiritual na bato. Sila'y nagsikain sa espiritual na pagkain. Sila'y nagsiinom sa espiritual na inumin. At sila'y nabautismuhan sa pamamagitan ng espiritual na bautismo. Kasi may sumusunod sa kanila eh. Sino ba yung sumusunod sa kanila? Na siya yung ipinakilala na bato na sumusunod sa kanila sa panahon ni Moises, sa pagpatnubay ni Moises sa Israel. Ang sabi na ito'y si Kristo. Kita nyo? So ang Kristo na ito, hindi po flesh. Kasi siya nga po yung nahayag sa laman eh. At sa panahon ng mga Israelita, siya rin yung nagpakain at nagpainom sa Israel. At siya din yung nagbautismo sa pamamagitan ng espiritual na bautismo. Yung kanilang pagtawid sa dagat na pula. Sila'y nabautismuhan. At sila rin ay kumain sa espiritual na pagkain. At sila'y uminom sa espiritual na inumin. Nang wikay, ang inumin na ito ay yung bato na sumusunod sa kanila. Na ang batong yaon ay si Kristo. Kaya, sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Yun bang mga tao na wala nang ginawa kundi humaka ng mga aral para makahikayat ng maraming miyembro? Tapos gagawing palabigasan ang mga miyembro, gawing kayamanan ng mga pastor ang mga miyembro. Ang mga miyembro na nanatiling dukha, pero si pastor, nagiging kayamanan niya ang kanyang mga miyembro. Kumbaga ang paghikayat ng maraming miyembro parang nagiging minahan ng ginto para sa mga pastor na ito. Parang nakapulot sila ng maraming ginto. Walang kapagod-pagod. Laway ang puhunan. Magsalita lang ng sandali. Salitang pagpapala, prosperity, agad-agad. Talagang sapat na. Buhay na buhay si pastor. Yun po ba ang tunay na paglilingkod sa Diyos? Yung pamamaraan ng ginagawa ng mga pastor ngayon? Na wala nang ginawa kundi gawing minahan ang mga miyembro. Gawing pinagkakakitaan ng mga miyembro. Yan ba yun? Kasi nga po ito po yung tunay na aral. Na ang dapat po talaga nating panghawakan ay ang salita ni Kristo. Meron nagtuturo na sabi nila, ano daw ang pangunahing aral daw natin? Hindi sila sumasang-ayon na ang pangunahing aral ay
Ang sabi ni Kristo sa John 8:31-32, na kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Hindi sila sumasang-ayon basta't hindi nila matanggap yung binabanggit mo. Yung kung ano yung kanilang pinanghawakan, yun na yun. Although parehas lang din naman kung tutuusin. Bakit? Kung sinasabi mo na ang pangunahing aral ninyo ay pag-ibig, tanong ko naman sa'yo, saan ba nakasulat ang pag-ibig? Hindi ba sa salita ni Kristo? Di ba? Kasi nakasulat salita ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, 13:34 ng John, puntahan nga natin. Dito mga kapatid, ay sabi rito, salita ni Kristo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito lang yun Ang salita ni Kristo ay nandito na lahat Yung aral ng kabuuan na aral ni Kristo ay nandito na buo. Hindi mo na kailangang magpalalo dahil ang alam mo may karunungan kang nakita o napulot mo sa Bible. Kaya nga ang nangyayari sa atin ngayon, ang sabi sa Korinto, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yun po yan Kung talagang ikaw may pag-ibig sa kapwa, huwag kang magyabang. Kasi nga po, simple lang Ano ba ang dapat na pangunahing iaaral mo? Pag-ibig, ano pa? Mabuting gawa. Andiyan na nga po Ano ang dapat mong unang ituturo? Sabi ni Kristo, kayo'y manatili sa aking salita upang kayo'y maging tunay kong mga alagad. Ngayon, bilang tunay na mga alagad, kasama na doon sa salita ni Kristo yun yung kanyang utos. Ano yung utos? Pag-ibig at paggawa ng mabuti. Kasi nga sa Mateo 5, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. In general, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, ang general na aral, salita ni Kristo ang panghahawakan mo. Huwag mong chap-chapin yung aral na, kumbaga, para lang sabihin magaling ka. Dapat talaga magkaroon ng pagpapakumbaba yung sa puso ng tao no? Para ang tao magkaroon ng mabuti na kaisipan. Pag walang pagpapakumbaba sa puso, kapahamakan talaga Ang masaklap doon, kung demonyo na ang mamumuno sa buhay mo, saan ka pupunta? No? Ngayon sabi rito ng ating Panginoong Hesukristo, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ito na yun Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kasi nga po, yan na yun Salita ni Kristo ang number 1 na susundin mo. Kasi nandito na, nakapaloob na dito lahat ng utos ni Kristo sa salita niya. Nakapaloob na ang lahat. Ang buong kautusan ni Kristo ay nakapaloob na sa kanyang salita Kailangan kung ano yung salita ni Kristo, susundin mo. Sa bagay, ito kasing meron kasi ito yung dahilan nito. Meron kasing samahan ngayon na parang tinanggal na nila yung pangalan na dating daan siguro baka nagising na ito sa katotohanan. Kasi nga
Hindi pala dating daan ang dapat itawag sa ano ngayon eh. Ano man 'yan, kung programa man 'yang sinasabi ninyo, nagpapalusot pa ito eh, programa lang daw 'yun. Talaga? Tanong ko naman sa'yo, yung bang programa na sinasabi mo, saan ba nakabase yan? Sa aral ni Kristo o sa aral nung dating daan? Sige nga. Kasi ang aral ni Kristo, bagong daan. Itinalaga ni Kristo para sa atin upang tayo makapasok sa dakong banal ay daang bago. Ngayon, magpapalusot kayo kasi mahirap talagang lusutan ang katotohanan pag nakasulat. Kaya lang itong mga taong ito, magaling ito mamilusopo eh. Sipin mo yung pastor, pinipilusopo nila. Pag ginaya mo raw si Abraham na mag-iikapo ka, mananamsam ka raw. Mananamsam ka raw. Gagayahin mo raw si Abraham. Ang gagawin mo raw, manlulupig ka raw ng mga bansa, tapos sasamsaman mo sila. Aagawin mo raw yung pag-aari ng iyong kapwa. Ganun ang palusot ni Soriano, ganun ang pamimilipit niya. Tanong ko naman sa inyo. Tanong. Yung bang binigay ni Abraham na ikapo na galing sa samsam, siya ba ang sumamsam nun? Kayo, mga magagaling kayong mamilusopo. Samsam ba talaga ni Abraham yon? Inagaw ba niya talaga yon sa mga may-ari nun? Yun ang masama. Kasi ginagamitan ninyo ng kayabangan ang pangangaral. Magaling lang kayong mamilusopo. Pero sa katotohanan, mga sinungaling kayo. Basahin nyo. Hindi po si Abraham ang nanamsam. Tandaan nyo yan. Dahil yung mga bagay na yon ay binawi lang yun. Doon sa mga nanamsam. Dahil nga, nabalitaan ni Abraham na yung kanyang kapatid na si Lot ay sinamsam. Dinalang bihag ng mga tao. Ng mga taong ito. Sinamsaman ang bayang yon na tinitira ni Lot. At dinala sila si Lot, sinamsam ang kanilang mga ari-arian, at dinalang bihag si Lot. Yun ang totoo. Ano man ang gawin ninyo. Pero sa bagay, buhay pa ito si dati, yung pinuno ng dating daan. Na nakikipag-anuhan ako sa kanila sa Facebook. Tinuya pa nga ako ng mga to eh. Sabi nila tanga raw ako, bobo. Tanga. Bugok. Ganon sila magsalita. Dahil daw, si Job daw, lumakad daw sa dating daan. Talaga. Hindi na masagot ng mga ito eh. Kasi nga, hindi naman dating daan yung nilakaran ni Job sa panahon niya eh. Kasi wala pang bagong tipan. Wala pang bagong daan. Tandaan nyo yan. Mamimilusok po kayo, palpak naman. Sabihin nyo si Job lumakad sa dating daan. Wala pa. Hindi pa lumang daan yun. Hindi pa dating daan yung nilalakaran ni Job. Kasi wala pang bago. Hindi pa itinalaga yung bagong tipan, yung bagong daan ni Kristo. Wala pa yun. Wala pa po yun. Diba? Pagkatapos, sabi ninyo, si Elipas, kaaway ng Diyos. Wala kayong mababasa niyan na si Elipas kaaway ng Diyos. Hindi po kaaway ng Diyos si Elipas. Bakit? Saan ka naman nakakita kung kaaway ng Diyos si Elipas, inutusan na maghandog? Ang linaw sa 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kung kaaway ng Diyos si Elipas, hindi kasuklam-suklam siya. Kaaway nga eh. Bakit inutusan si Elipas? 42:7 ng Job.
Ang sabi doon, ang aking galit ay nag-alab sa iyo at sa iyong dalawang kaibigan. Yan ang ginamit nila na kaya daw kaaway daw ng Diyos Elipas kasi nag-alab daw ang galit ng Diyos. Talaga, purkit nag-alab ang galit kaaway na. Nako, basahin nyo. Inutusan siyang maghandog at saka yung dalawa niyang kaibigan. Saan ka naman nakakita na kung kaaway ng Diyos Elipas, uutusan na maghandog para sa kanya, para tanggapin? Nako. Ha? Kasuklam-suklam sa Diyos ang hain ng masama. Kaya kung kaaway ng Diyos Elipas, hindi kailanman uutusan ng Diyos Elipas na maghandog. Kasi nga kaaway nga siya ng Diyos Oh, di ba? Pero magaling talaga mamilosopo to Dadaanin nila sa padilat-dilat ng mata yan. Pagalingan ng tapos itatrap ka niyan. Magdadadaldal yan sa harap ng mga audience para matrap ka na. Hindi ka na makapagsalita. Di po ba? Kaya, ito po yon. Ang kailangan po talaga natin mga kapatid, tayo manatili sa katotohanan. Kasi marami nga pong mangangaral sa ating panahon, lalo na itong mga magagaling sa ngakngakan, magagaling sa debate. Ngayon, mayroon na namang sumibol, hamon ng hamon sa akin ng debate. Gigil na gigil kasi hindi ko pinapatulan. Gigil na gigil. Kasi ang umiiral sa kanya, puro kayabangan. Puro kayabangan. Wala namang katuturan Haharap sa inyo, puro kayabangan lang ang dala nyo. Anong kabuluhan nun? Patunayan nyo muna ang aral nyo na yun ay katotohanan bago kayo magyabang. Pero bawal pa rin Lalo nang hindi ka dapat magyabang kung ang dala mo katotohanan. Kasi bawal yun sa Diyos. Kapag ang dala mo ay katotohanan, mas lalong bawal magyabang. Sa bagay, sa mga wala kasi sa katotohanan, yun po talaga mga mayayabang talaga yan. Yun po talaga ang mangyayari dyan, mga kapatid. Kaya nga po ang sabi sa Juan, sa Juan 16:13, na gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ngayon, kung ito nga siya, yung Holy Spirit is the same, He is the Father, hindi siya magsasalita sa ganang kanyang sarili. Ibig sabihin, yung Father, hindi siya magsasalita na sa ganang kanyang sarili. Pambihira naman kayo. Niloloko nyo mga tao. Nilulugaw nyo ang isip ng mga tao Kaya lalo tuloy nagkalito-lito ang mga tao. Tapos ang pamimili-supo ng mga ito, nagiging tatlo daw ang Diyos. Ano bang karapatan mong pakialaman ang aral ng Diyos? Na kung ipinakikilala niya na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Sabi nga niya Ama, yaong binigay mo sa akin ay kahit ang nais ko'y sila'y maging isa. Gaya naman natin na iisa. Ano yun? Sasabihin mo, kaya na sa paghawak daw ng tupa, sila daw ay iisa. Palusot mo yun. Palusot mo na lang yun Kasi kung susuriin mo yung salitang yun, ang nais ko, yung mga ibinigay mo sa akin ay nais kong sila'y maging isa. Gaya naman natin. Di ba? Kasi sila parehas silang tao Di ba? Parehas silang tao. Ang nais ni Kristo, yung mga alagad niya na mga tao ay maging isa gaya naman nila. Bukod sila Bukod sila na iisa. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, nais kong sila'y maging isa. Sila'y maging isa. Gaya naman natin.
na iisa. Di ba? Ganun lang kasimple. Ang problema, itong mga mangangaral na mga sinungaling, talagang pinipilipit ang salita ng Diyos. Kasi, mga sinungaling nga eh. Mga sinungaling kasi. Kaya, ang lumalabas, talagang hindi katotohanan, kundi kasinungalingan. Kasi dahil naituro na nila, hahanap sila ng palusot. Para yung aral nila ang mangibabaw, hindi ang salita ng Diyos na nakasulat. Di ba? Yun po yun mga kapatid. Kaya pag sinabi ni Kristo, ako at ang Ama iisa. Siyempre magagalit itong mga iglesia ni Kulapo. Kasi si Kristo nga naman at ang Ama iisa. Ngayon magpapalusot sila sa paghawak daw ng tupa, sila iisa. Palusot nun nyo na lang yun eh. Gumagawa na lang kayo ng ibang istorya kasi sa paghawak lang ng tupa sila iisa. Lang. Nilalagyan nyo ng lang. Wala namang nilalagay si Kristo eh. Wala siyang sinabi na sa paghawak lang ng tupa, Ama tayo ay iisa. Walang ganun. Ako at ang Ama sa paghawak ng tupa ay iisa. Wala namang ganun nakasulat. Walang ganun eh. Ngayon babasahin nila yung una. Tapos idudugtong nila doon. Bakit hindi mo tanggap na sila iisa sa paghawak ng tupa? Ba't hindi ko tanggap? Tanggap nga eh. Ang problema kayo hindi. Kasi nagpapalusot kayo, ginagamit ninyo yung ibang termino ng nakasulat para mapangatawanan lang yung inyong mga aral na kasinungalingan. Kasi nga po mga kapatid, tinawanan nga ako nito mga oneness eh. Kasi daw, ginamit ko raw yung halimbawa yung mag-asawa. Bakit hindi ko gagamitin? Panukala nga ng Diyos eh. Panukala ng Diyos yun. Yung mag-asawa sa isang pamilya, kaya nga tinatawag na iisa eh. Yung lalaki at babae, iisa. Hindi sila dalawa, Kita nyo? Sinabi ni Kristo eh, hindi na sila dalawa, kundi isa. Yan. Marunong ka pa sa Diyos. Ang mag-asawa nga, iisa eh. Ang lalaki at babae na magkasama, sila'y iisa. Iisa. Panukala ng Diyos yan. Lalo na sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu. Wala namang bagay na nalikha sa mundo kung hindi sa pamamagitan ng salita. At nandoon din ang Espiritu Santo sa panahon ng paglalang. Nandoon eh. Kumpleto yan. Sa panahon ng paglalang, nandoon ang salita. Nandoon ang Espiritu. Nandoon sa ibabaw ng tubig nga eh, nakasulat eh. Ngayon, yung sinasabing nandoon sa ibabaw ng kalaliman, yung sa Henesis, nakasulat. Basahin nga po natin panandalian. Kasi nga po mga kapatid, maraming naliligaw dahil sa ito, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yan. Kita nyo? Nasa ibabaw ng tubig ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, nung paglalang. Nandoon eh. Tapos, John 1 hanggang 4, sa pasimula ang berbo, ang salita, nandoon. Walang anumang bagay na nalikha kung wala yung salita. Ano sila? Ama, sila na mga ibinigay mo sa akin, nais kong sila'y maging isa. Gaya naman natin na iisa. Kita nyo? Yung mga tao,
Yung congregation, yung samaan o yung kapulungan ng mga banal na mga alagad ni Kristo. Sabi ni Kristo, nais kong sila'y maging isa. Marami yan eh. Isa. Gaya naman natin. Yan. Marunong ka pa sa Diyos eh. Ang isang halimbawa nga na ginagamit dito, yung mag-asawa. Yung mag-asawa, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa. At hindi na sila dalawa, kundi isa. Ayan. Intindihin nyo yan. Ganon din ang panukala ng Diyos sa kanyang mga alagad. Nais niya sila'y maging isa. Kasi nga po, iisa lang ang espiritu niya ni. Ang banal na espiritu ay iisa. Isa lang na nandoon sa kanyang mga alagad. Ang banal na espiritu na nagpapahayag sa kanyang mga alagad ay iisa. At ang sinasabi ng espiritu na ito, hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang lahat ng kanyang marinig, yun ang kanyang sasalitain. Hindi siya magngangaral ng sarili kanya. Hindi kagaya nitong mga pastor na mga bulaan na ito. Nag-iimbento ng mga aral dahil sa pera. Nagbubundatan na nga sa kayamanan ng mga pastor na ito eh. Ang aral ng mga ito, puro prosperity, kaginawaan. Sila lang naman ang gumiginhawa. Marami silang mga miyembro, hikahos. Walang makain, hindi nila mabigyan. Kasi kung bakit may mga miyembrong mahihirap. Kasi ang layunin talaga niyan, maipakita ang tunay na aral ni Kristo, yung pag-ibig. Kinakalinga yung mga kapatid na kapos. Ayon sa aklat ng Gawa 4, 34, 35, patuloy. Talagang kinakalinga ang mga dukha. Yung mga handog, mga alay sa iglesia, hindi sinusulo ni pastor dapat yan. Dapat nakakarating yan doon sa mga nangangailangan. Ang problema, sakim itong mga pastor na ito. Kaya muli mga kababayan, yung aming pong patuloy na paghihimok sa lahat, pagpapahayag, manatili po tayo sa katotohanan. Wala pong ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Ang salita mo'y katotohanan, John 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya manatili ka sa katotohanan. Kaya nga ang sabi ni Kristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayo, mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya mga kababayan, muli ang aming patuloy na paghihimok sa lahat. Tayo po'y magsuri, magsiyasat. Huwag po tayong maniwala basta-basta sa mga nagtuturo. Kahit nga po sa akin hindi ko po sinasabi sa inyo na paniwalaan nyo ako. Suriin po ang lahat ng mga nagtuturo. Ano ba ang aral ng mga ito? Ano ang aral namin? Ano ang itinuturo ng maraming samahan ngayon? Totoo ba o hindi? Huwag tayong mapagod na magsiyasat. Kasi nga po, ang katotohanan ay masusumpungan sa salita ng Diyos. Kasi ang magpapabanal sa atin ay ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, maraming gumagamit nitong talatang ito John 8:32. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ano ba ang katotohanan? Pwede bang ang katotohanan haluan mo ng kasinungalingan? Sabi ng Panginoon Kristo, ang diablo ay sinungaling. Kaya paano naging katotohanan yung may halong kasinungalingan? Hindi po dalisay na katotohanan yon. May halo nga po Hinahaluan yun ng lason Kasi ang dalisay na katotohanan yung walang lason.
walang daya, walang panloloko. Kaya muli mga kapatid, ang patuloy po naming paghihimok sa inyo dito po sa programang ito, ang pamamahayag na ito, ang ginagamit ko po kasi dito sa programang ito mga kapatid, yung page ko po na ang Bagong Daan. Ngunit dito man saan mang page ay pinupost ko po ang programang ito. Maging walang pamagat o anuman, kami ay nagpapahayag ayon sa salita, ayon sa nasusulat na mga katotohanan. So muli mga kapatid, sumayin niyong patuloy ang pagpapala at ang biyaya at ang kapayapaan ng ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat.